May buntag ka natong tanan pag-usap. Last Sunday, we have ended our series sa Psalm 23. We have learned, understood, unsa ang ministry ni Jesucristo isip our great shepherd. And as I've said last Sunday, this Sunday we will enter a new series, Beyond Sundays, a Christian every day. So are you a Christian every day? Muna ang pangutanan. Yung mga identity ba, bisan asa ka, mailhan ka ba, Kristohano? Sa dihang nagtrabaho ka, sa dihang ikaw ra isa, way naglantaw nimo, sa dihang nagskwela ka, sa dihang nanginabuhi ka, sa dihang niatupang ka og mga higala nimo, sa dihang you are with your friends, especially sa mga makaila sa Ginoong Dios. Are you a Christian in those moments? Or only during Sundays lang ta Kristohano? Or basin Saturday o Sunday the most lang ta Kristohano? Nakatong na yung mga amigo-amiga ninyo. Imagine, what if your friend, kanang higala nimo, will only treat you like a friend sa dihang magkita lang mo. Pero di mo magkita, di mo friends. Makaingon baka friend na nimo? Sa mga minyo, what if inyong husband, inyong wife, i-treat ra ka like the other half sa diha once a week lang. Kaparis ba gina nimo? Ya? Atong pamalandungan. Itong mga naiuyab dira. What if imong uyab, tagdon na ka kada gabi ira mo text mo chat. Ayun, uyab pa jud ka na. I'm talking about the frequency. Unsa kadalas mo express ang imong friend, imong kaparis, imong in a relationship, mo express important sa relasyon nga naa diha kanimo. Most of us probably would consider nga ug panagsa lang ay di siguro gyud ni nako friend. Tong akong example sa bana asawa ganina ay asawa mi ka ni mag-question ta. And yet na mga higayon, that is what we do to our God. Na mga higayon, many of us do that. So kinsa man nga atong i-consider our Lord and Savior. Panagsa naranato dadon iyang image sa atong kinabuhi. So ang question magbalik, are you a Christian every day? Kristohanon ka ba sa matag adlaw? Now, it's easy to think sayon ra na unaon panagsa nga unsay gusto ipabuhat sa Ginoong Dios nato sa dihang nagsimba ta. Sa dihang nata sud simbahan or nakig-fellowship ta sa tong mga igsoon sa pagtuo or nikabli ta og digbasa sa tong Biblia or sa dihang nagampo ta, sayon kayo or dali ra mosud sa tong hunahuna unsay gusto ipabuhat sa Ginoong Dios. But what if sa mga moment nga wa ta na nagbuhat? After sa musimba ta, ulit ta or mag-ilis, probably matug dayon. Sa dihang mata ta after all this, are you still a Christian? Or basin susama ta ning mura bitog mascot. Kuha mascot nato sa si Jollibee nga mascot. After the show, change costume, usab din ang action. Si kinsa man ang tao behind sa mascot. Nausab din yung mga actions, iyang character nausab. Or basin mura tag mga artista. Tubangan sa kamera, mga patarong-tarong. Pero sa likod sa kamera, lahi data nga tao. So in this series, we will tackle 4 topics. So mahuman ni first Sunday next month, if I'm not mistaken, then musod din tag series about sa Advent or pag-abot ni Jesucristo. So we will tackle 4 topics, who is a Christian every day. Although, mao gid ni ang pinakagisigig tudlo sa Biblia, how to live like a Christian. So namili lang kog upat nga pwede nato mahisgutan ug unsay relevant and in line sa ako ning i-end nga in line kayo sa atong mission and vision. So before ta musugod ang gihantan sa pagdukos lang ulo, magampo ta nga itagiya sa Ginoong Dios before we start our topic today. Father in heaven, we are now in the moment wherein we worship you through your word. We pray, O Holy Spirit, nga imong giyahan sa pagtuon, pagsabot, hilabi na sa pagsunod sa imong pulong. Give us a humble heart nga anda mo pa ubos kung kami mabadlong, O Dios. And give us a willing heart nga anda mo sunod kung kami dasigon sa imong pulong nga mo sunod, O Dios. And above all, may you be glorified sa mo ang
simba nimo pinagi sa imong pulong, give us the attention and focus that we need, O Lord. Ay gitugot nga maistorbo mi ni Satanas samtang magtuon mi sa imong pulong, O Lord. Kana tanang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa itong unang topic, beyond Sundays, a Christian every day is guided by His Word. Giya. So if you are a employee, nagtrabaho ka, so watang natog isa ka teacher, ayan natog teacher lang. So naamoy giya how to teach, naamoy saktong paagi unsa imong pag-deal sa inyong student. So kung kinahanglan nimo i-follow and para makita sa eskwelahan nga ikaw teacher. In the same way sa unsa man ka nga field, asa man imong career sa kinabuhi, kinahanglan ka na sundon guide para maila ka nga anak ka nga tao. Now, God is interested sa tanan nimong gibuhat. Ang balikon, interesado o dakog interes ang Ginoong Dios sa tanan nimong gibuhat o buhaton paman. Now, don't be mistaken, ayaw kasipyat sa paghuna-huna nga God is only interested sa nga musimba ka. Nga interesado lang ang Ginoong Dios diha kanimo basta mo muampo ka, mubasa kag Bible, nga interested lang sa imuhang Ginoong Dios o mo participate ka og mga religious activities. Now don't be mistaken nga dira lang interested ang Ginoong Dios kanimo. What you do with your life matters to God. Now, if you have been here months ago, katong nag-series ta about sa 10 Commandments bitaw, okay numdum mo. We learned in that series nga naisugo ang Ginoong Dios on how we deal or how we treat, unsaon nato pagtratar ang Ginoong Dios, how we deal sa dihang nata sa tubangan sa tong family, nata sa tubangan sa isig katawo nato. Sa halos sa tanang aspeto sa tong kinabuhi, naikuman ang Ginoong Dios nga iyang gi-summarize sa 10 Commandments. So God is interested sa tanan natong buhaton. Not because kanang mura siya usa ka diktador bitaw nga ganahan kontrolon ta, nga ganahan kuptan ta nga buhaton ta ni or else ingani. God is interested unsa man atong buhaton because He loves us. God knows nga if di ta guided sa iyang pulong, self-destructing ta. Sa Bisaya pa, gubo nato ni pirmi atong kinabuhi. Dira ta pirmi nga daan mutahas sa pagguba sa atong kinabuhi. God is interested in what we do with our life because He loves you. What we do with your life, ganahan ang Ginoong Dios na siya kalabutan. The way you think, the way you speak, the way you act. Sa dihang nasangyawan tas mayong balita. I think dira ta tanan nagsugod. Sa dihang na-convicta nga makasasala ta. The moment nga we entrust our lives to God, nga Lord, imuhan ako. O Dios, luwasa ako. Christianity begins. Ang Kristyanismo sa imong kinabuhi nagsugod na. But, di na dira kutob lang. Karong luwas na ko unsa man. Daghang mga problema na sa churches no sa New Testament nga gi-address ni Paul. Kaysa dihang ilan ang gitugyan ilang kinabuhi sa Ginoong Dios, niingon din sila, karon nga luwas na ta, mamalik ta sa tong karaang kinabuhi, luwas na bitaw ta. Ang i-address na ni Paul. What a Christian is, every day, every minute, every hour, every week, every year, siyang kinabuhi dapat ka na iyahang identity. Di lang sud sa simbahan, but you worship God bisan naka sa gawas sa simbahan. So first step is by being guided by God's Word. Dapat natay tukuranan, natay tumbanan sa kinasinugdanan unsa dapat ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Dapat natay giya unsa atong buhaton, unsa atong angay nga mga huna-hunaon, unsay mga angay pangsulti, unsay mga tinguha sa atong kinabuhi sa matag adlaw. So na itong hisgutan, our main point first would be a Christian is abiding. Mabasa ba niyo gagmay ba? Is abiding in the Word. So Jesus said to the Jews who had believed, bantayin niyo, who had believed Him. Una, ang prerequisite before ning abide, later on, ato nang tunan unsa nga word nga abide, na ang believe. So this passage is specifically talks to the Christians.
Sa Bisaya sa mga nanuno ning tuo na kang Hesukristo. Now, ang word nga abide, it's a person state. Estado or kondisyon na siya sa usa ka tawo. So sa Bisaya o Bisayon tana, nagpabilin or magpabilin. But sa grammar nga gigamit siya sa original nga word, it's a person state. Unsa man ang estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Now, example, kung ikaw klase ka nga tawo nga daghag utang, sige pangutang, chances are high regardless the situation, ang estado sa imong kinabuhi financially unstable ka. Regardless of the situation. Now, if you have another example, if you have lost a loved one, gibiyaan ka, ming panaw na ang isa sa taong importante sa imong kinabuhi, your state, your condition would probably be mournful, sorrowful, magulanon, masubanon ka. If you are a person nga who always smiles, malipayon kayo, way mong tapad, malipayon ba na? Then your condition would probably happy or contented ka, imong state. If your condition right now is problematic, probably imong estado, di ka kahuna-hunag straight. Probably, way kalinaw sa imong huna-huna. Ang meaning aning nga word, ang ning abide, it means to remain as one. Not to become, di mahimong lahi. So, unsay nakasumpay aning nga word, abide in my word. Unsam nang word nga butang dira sa verse 31, pulong sa Dios ang pasabot niya. Naabot sabot, pabilin, ang katong manunoo, nagpabilin sa pulong sa Ginoong Dios. Wa ni biya, wa nahimong lahi sa pulong sa Ginoong Dios. Anon sa ang gisumpay na, if you abide in my word, you are truly a disciple. Saan disciple? Learner, pupil, estudyante. Naningon si Hesukristo sa mga ning tuo saya, sa mga ning believe, na kung nagpabilin ka sa kong pulong, sa kong mga gitudlo, kung wa ka nahimong lahi, wa ka mibiya sa kong gitudlo, ikaw akong tinuod nga tinun-an. Ikaw ang tinuod nga mingsunod kanako. If you're a professing Christian di ay, kung ikaw mingingon ka nga nakay pagtuo kang Hesukristo, kung ikaw mingon ka nga ako nang gitugyan akong kinabuhi ni Hesukristo, naghinulsol na ko sa sala, akong giangkon, gidawat, gituuhan nga siya akong manluluwas, ang kondisyon o ang estado sa imong kinabuhi should always be abiding in the word. Regardless asa ka, unsa imong gibuhat, unsa imong edad, unsa nakakadugayan na kailas Ginoong Dios, imong state would always be abiding, nagpabilin ka sa pulong sa Ginoong Dios. And that what a disciple is. Now, ang word nga disciple, una, pag-abot sa Acts 11, katong naa sa Antioch ang mga Jews, di ba dira sa Acts nagsugod ang simbahan. Ato nang natunan last year o earlier this year. Pag-abot sa Acts 11, nangadto sila sa Antioch, gitawag da ang mga disciple o Christian. So it's safe to say, in other words, if you abide in the word, you are a Christian. So ngano gitawag man sa Antioch ang mga disciple o Christian? Unsa din nakit-an sa mga tao kaniadto niining mga tawhana? Sa ilang naobserbahan ang mga disciple, ang mga tinun-an ni Hesukristo, the way sila makigstorya, the way sila mulihok, the way sila manghuna-huna, the way sila mutratar sa ubang tao, ilahang practices, mag-break og bread, kang yawi mo ampo, ang ilang get together every Sunday, nakita sa mga tao, susama man ni Hesukristo ning mga tawhana. So mga Christian ni sila. Actually, pag ulog-ulog na silang time. Isa na ka, ato pa misayon, mga gagmayng Kristo, may tawag na sila ha. But over the years, nausab ang meaning. Christian are those who are learning, mga estudyante ni Hesukristo. So the disciple, gumato sa unang panahon, sa karaang panahon, sa time ni Hesukristo, kaniyang mga tinun-an, dili ni basta nagsunod, nagtuon sa unsay gitudlo ni Hesukristo. But ay lang pinakagisunod o gitun-an, unsa ang kinabuhi ni Hesukristo. Ug atong tanawon atong verse again, those who had believed.
If you abide in my word, you are truly my disciples. Meaning, sa time nga dihang gitawag ni Christian ang mga disciples, their condition or ang estado silang kinabuhi ato nga time, they are remaining in the ways. Nagpabilin sila sa paagi ni Kristo. They're always following the teachings of Christ. Si kinsa niyang mga nagpabilin sa pulong? Those who had believed. Kung ikaw mingtuo ka, then dapat ang estado, kung ikaw mingtuo ka ang Ginoong Dios, ang estado sa imong kinabuhi, you are remaining in the Word. Moingon tag nagpabilin, pirmi nimo gikuptan, gikinabuhi ang pulong sa Ginoong Dios. So unsay sinugdanan ay ta mo abot ani nga point pagtuo. My friends, if you have not yet believed, nagduha-duha pa ka ang kaluwasan naa ni Kristo Jesus, then it's hard for you, lisod para nimo sundon, kuptan, ikinabuhi ang pulong ni Kristo. That's why if you declare that Jesus is your Lord and Savior, you are expected to live by and under the authority of God's holy word. Nga, mupakita din na sa the way ta mo treat sa ubang tao. The way na to simbaho ng Ginoong Dios, it must all be a display sa atong obedience sa Ginoong Dios. Kanus aning abiding? Sa matag adlaw. Matag higayon, matag segundo sa kinabuhi, it must show that you love the word of the Lord. Mabitaw na ang kabantay mo, na siguro mo yung mga testimony or stories nga madunggan nga mga tao nga ning early retire or resign sa ilahang trabaho. Then ang most reason kay tungod sa nature silang trabaho, mapugos sila mo compromise sa pulong sa Ginoong Dios. Kadungog na babugmay nga nga story. Sa kasagaran ni tabuana. Sa nature, akong balikon, nature silang trabaho, mapugos sila mo compromise. And those kind of people, they want to abide in the word. That's why they find it hard to abide in the word. Manang amundang lang ko ng trabaho. And it's a good move para sa ko personally. If I read the Bible, if you read the Bible, when you find it hard tungod sa imong trabaho, makompromiso imong pagtuo, it would be good nga biyaan na lang nimo mangita kag laing trabaho. But be wise sa imong decision na pag-seek og wisdom gikan sa inyong sa Ginoong Dios. Sa atong pakadlaw-adlaw nga kinabuhi, do you find yourself nga maabot ka niya nga sitwasyon wherein kinahanglan ka mamili, sundon ba na akong Ginoo orang sistema sa kalibutan? So why ba ka niya na? My friends, if you have been in that situation, and you find it hard nga mupili asa man gyud ani sistema sa kalibutan o ang balaod sa Ginoo akong sundon, ug maabot ka na nga sitwasyon gani, then naglisod kag pili, you are in trouble. If you have believed, sayon and very obvious ang choice, sunda ang pulong sa Ginoo because you are abiding, nagpabilin ka sa pulong sa Ginoong Dios. Have you been in a situation nga, sama sa akong example ganina, pulong sa Ginoo ang sugo ni boss akong sundon, unsa man gyud? Or pulong ang gitudlo sa Ginoo ang influence sa mga tao sa akong palibot akong sundon, unsa man gyud? Or mas musunod ba ko standard sa Ginoong Dios or standard sa kalibutan aron madawat ko sa katilingban? Naabot ba ka na nga mga sitwasyon? If naglisod kag pili sa Ginoong Dios, probably na problema sa imong pagtuo. Probably you're not seeking guidance from the Holy Spirit. Why would we abide in God, in the Word of God? Because God loves us. Dira gyud na pirmi mo padung ano ganahan ng Ginoong Dios nga nag-abide, nagpabilin ta sa iyang pulong. Gigugmatan niya pag-ayo ug nakabaw siya unsay makaayo para kanimo ug kanako. Akong balikon. Ganahan ng Ginoong Dios nga magpabilin, magsunod tas iyang pulong because He loved us so much nga di siya ganahan muadto ta sa kadautan. Nasayod ang Ginoong Dios unsay mo bitbit nimo sa kaayuhan unang ingat ang gipadad-an sa iyang pulong. Unsay may makatuna nato nini. A lesson, a Christian abides by allowing God's word or the Bible to shape your beliefs, principles, actions, and thoughts. Imong mga prinsipyo, gihulma ba na sa pulong sa Ginoong Dios?
Or napakay prinsipyo nga, di ko mo pasaylo ko, to di ni mga yung pasaylo na ko. Forgive, as how Jesus forgives. Di lang imong prinsipyo, imong pagtuo. Imong mga action, imong mga thoughts, and many more. Imong desire, imong motivation sa kinabuhi, dapat gihulma na gikan sa pulong sa Ginoong Dios. And that's what a Christian that abides in the Word of God. Sa kaduha, next of who is a Christian every day, a Christian understands the truth. Nakasabot sa kamatuoran. Now in Romans 1:18, si Pablo dito nagsuwat and is teaching us nga ang isa ka unbeliever, ang tao nga wa ming tuo sa Ginoong Dios, ang tao nga gideny si Jesucristo, gitalikdan ng Ginoong Dios, naturally daw iyang isuppress ang truth. Iyang pugngan or babagan unsa ang kamatuoran. Ningingon ni gisuwat ni Pablo sa Roma 1:18. Pag-abot sa gipadayag or sa Revelation 12:9, gi-record dito ni John ang isa sa title ni Satan. And I will read it. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the world. He has thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Now, atong hinumduman nga kaning Book of Revelation, future events ni. Busawad mahitabo sa unahan, wa pa nahitabo karon. And gisuwat ni John dito sa akong gibasa, si Satan, the devil, gitambong daw from the earth. Siya ang nangilad nining kalibutan na. Kay wa pa man ni nahitabo, but pasabot karon sa tong kalibutan, Satan, the devil, is deceiving the world. Iyang gipugngan nga ang kamatuoran masabtan sa mga tao. Bisan pag na mga time, bisan pa bitaw Kristohano na ka, you're not safe from this work of Satan. Isturbuon ka niya sa dihang magtuon ka sa iyang pulong. I-snatch niya ang word diha kanimo. And in many ways, di lang sa dihang nagtuon ka, kundi sa dihang simba ka. Iyang gubuton ni mong huna-huna, karon di nimo masabtan unsang kamatuoran sa pulong sa Ginoong Dios. And mo na isa sa pinaka-struggle na ko the entire week sa diyang magtuon ko maghimugwali. Kawaton yun ni Satanas ang kamatuoran. Iya kong libugon, panagsa. And sometimes maginhawal ng kuglaw, maingon ko, ninduta na muundang aning kinabuhia. But salamat sa Ginoong Dios, gisustinar, gitagaan na kong kusog, kaalam kay balo. So ang kalibutan nato karon is living in a war with the truth. Natasigira sa kamatuoran. We live in a world nga ganahan kalimtan kinsang Ginong Dios. Nagpuyo tas kalibutan nga gidinay si Jesucristo. Daghag mga relihiyon gidinay si Jesucristo. Gibitbit ang pangalan ni Jesucristo, but di mo tuo nga si Jesucristo Dios. Daghag mga nailad nining kalibutan na. Daton sa ning word nga no diri. No is ug ato lang ng si tawag na to na kanang meaning niya sa secular nga bahin, nasayod, nakabalo. But ang word nga no dira in the context sa believer is this, to understand things which proceed from the Spirit. Meaning, sa labutan, pansabot, nga nagikan sa balaang Espiritu. So, bantay mo sa order, ning believe una, ning abide sa word, din nakasabot, pinaagi sa tabang sa balaang Espiritu. To know Christ is to know the reality. To know Christ is muna'y tukuranan, sinugdanan para masabtan nato ang kalibutan. Para masabtan nimo imong kaugalingon ngano ing ani man ko. Para masabtan nato nga naay plano ang Ginoong Dios para mabag-o unsa ang mga naguba. Ang kaning pagpangilad ni Satanas tinuod na. Ug unsa kakusog ang effort sa mga Kristohanon sa mga simbahan nga mapakatag ang kamatuoran, mas grabe ang hard work ni Satanas para mapugnan ang pagkatag sa kamatuoran. But if you are a Christian, one way para ma-reveal sa imo ang para masayod ka unsa ang kamatuoran, abide in the word. According to Jesus, if we abide in this word, unsa, we will know the truth. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know, i-reveal sa Holy Spirit sa imo unsa ang kamatuoran. Now, sa itong panahon karon, labi na kay mga tawag na to intellectual days karon nga time, no? So gi-categorize na ang truth sa itong kalibutan karon. Gi-categorize into two.
Una kaning gitawag nga relative truth of absolute truth. Now, kuyugis ako ninyo sa term ha. Ang relative truth, muna ang kamatuoran nga mausab, mabag-o-bag-o. Ang daghag ning kupot ni ana. Relative truth is ang kamatuoran nakadepende gyud sa nimo pagsabot. Ang kamatuoran nakadepende how you feel it. So, example, ug nay mo ingon 1 plus 1 equals 3. And ang pikas niingon 1 plus 1 equals 2. Sa relative truth, sakto silang duha. Di pwede nga si 1 plus 1, 2 ra ang sakto. Now, biblical example. Sa relative truth nga ang kamatuoran nakadepende sa pansabot sa giunsa niya pagsabot unsa yang nabati. Example, kung ang Islam mo ingon Jesus is not a God, Jesus is a prophet, then ang evangelical mo ingon Jesus is God, sakto silang duha. Ug kana ang pangupta nato, relative truth, mausab ang kamatuoran. Og si RC, ang RC mo ingon nga mo pray ta ni Mama Mary. Then si evangelical mo ingon mo sa Dios ra ta mo pray. Og relative truth atong gikuptan, mausab nga kamatuoran, sakto ng duha. Why magbuot anang duha? Why pwede masakto ang isa, sayop ang isa, sakto ang duha. But ang pikas, absolute truth. Hingpit nga kamatuoran sa Bisaya pa. Mo ni ang kamatuoran nga it's true regardless how we think, how we feel, how we understand, sakto gyud siya, di siya pwede mabalik. Balik tas example ganina. Ug mayon kog 1 plus 1 equals 2, bahalag debatihon pa na nimo nga di lagi na to, sakto ginapirmi. And the Bible is the absolute truth. That's why if the Bible would say nga Jesus is Lord regardless unsa akong pag-interpret sa ubang relihiyon, regardless unsay isulti sa mga tao nga di lagi ani, it won't matter, mao gyapon na siyang kamatuoran. The Bible is the absolute truth regardless unsaon pagsabot sa kalibutan. It's the truth about God, kinsang Ginoong Dios. It's the truth about Jesus Christ. It's the truth about the creation, giyon sa paghimo ang kalibutan. Ang Biblia mao ang kamatuoran may tungod sa kaluwasan. Daghan na kay pagis kaluwasan karon. Daghan na kay klase-klaseng daan gipanghimong tao para moabot sa kaluwasan. The Bible is the truth about the practice, about sa morality, about sa mga prinsipyo sa tao and many more. So this truth is true in any matter under unsa man nga consideration. Mo na ang Biblia. Balag unsay feel ana imong silingan mahitungod sa Biblia sa imong higala ay di lagi nadakto, di nga tinuod. It won't matter. Kaya ang truth nga gi-describe sa Bible nga tinuod it is true in any matter under consideration. So this truth refers to the revelation of God's word, the truths about God's salvation, mainly mo ang Bible about God's salvation and the person of Jesus. So sa may tabo sa dihang i-reveal na ni sa man-know na sa believer, ma-understand na sa believer ang truth. Ang pirmi resulta ni, it would result into a deep relational knowledge. Mayong tag relational knowledge, muning kaalam nga budalag kabag-uhan sa kinabuhi sa tawo. So muna'y pirmi bit-bit dala sa dihang ipadayag sa balang espiritu kanimo ang saktong pansabot sa pulong sa Ginoong Dios, imposible nga di ka mabag-o. That's why a person nga nag-angkon nga na siya ay Kristo, dapat ang mahitabo siyang kinabuhi, adlaw-adlaw may nahinay siya mahimong sama ni Kristo. Mahimong Christ-centered ang iyahang kinabuhi, not self-centered. Sa dihang ikaw mayon Kristohanon ka, nagabayad ka sa pulong sa Ginoong Dios, it's all about Christ. It's not about unsay mong nakatunan sa Biblia. It's not about unsay theology nga imong gikuptan. It's not about unsay mong achievement sa kinabuhi. It's about how much you become like Christ. Kung balikon, it's not about you, ang pagkakristohanon sa dihang makasabot ka. Sa dihang mo mulapad imong kaalam sa Biblia, it's about giunsa na nimo paggamit nga kamatuoran para mahimong sama ka ni Kristo. A Christ-like person loves others unconditionally. A Christ-like person serves others. A Christ-like person gives. A Christ-like person is a peacemaker, not a troublemaker. A Christ-like person loves when God's people are united, not divided. A Christ-like people is humble, avoid arrogance and pride.
dili magpakahipokrito, mapasayloon, and many more. And that is a lifelong process. Proseso handod sa mabugto atong ginhawa, kana nga proseso naa ginahinayon tag kabag-o. And that is through the power of the Holy Spirit nga ma-transform ta every day. Siya ang mopadayag sa kaalam kahibalo para mabag-o ta. So what's the source of this transformation? Understanding the truth. So lesson sa itong makatunan diri, understanding the truth of God's Word, of course, through the Holy Spirit, goes from informational to personal. Life transformation is personal. Kasi ako, di ko mo to, ang Kristohanon di mabag-o, pero may dapat mausab. Munang natay term dunggan nga, wa dyan ni nabag-o, dugay na ni sigsimba, bati kaya batasan, pwede ma-questionable. Nakasabot ba yung nas Biblia, no? Pwede ma-question. And realidad na, daghag tao maingon ni ana. Way siguro, mangutana ko sa inyong silingan, basin ka na i-comment. Pero ito, isa na ka-realidad, nga kung ikaw, ni profess kag pagtuo, nagsige kag ka-expose sa pulong sa Ginoo, and wa ka na bag-o, basin in the first place, wa pa yun ang balahang espiritu nga nagpadayag sa imuha. So what would make us Christian? Being transformed like Christ by the knowledge nga gihatag gikan sa Biblia nga gipadayag o gihatag kanato pinaagi sa balahang espiritu. So sa tong tema karon Beyond Sundays, a Christian every day, understanding God's truth should lead us to action. Munang sa James dito sa Santiago, lalisan nga ang kaluwasan ba pagtuo ba og buhat ra or pagtuo ra. Now ang James kanang libro Santiago gisuwat na para sa mga believer. Akong balikon, di na gospel ang James. It's a letter to the believers. Ang gisulti ni James dito, believers, hoy mga simbahan, dapat inyong pagtuo na buhat. So dili kastoryaan na ang mga unbeliever nga dapat para namoy pagtuo dapat mo buhat mo. Believers ang kastorya ni James dira. That's why sa dihang makasabot kas kamatuoran, it should lead into a personal transformation sa imong kinabuhi. Katuluan kinalasan mo is a Christian every day, a Christian is living in freedom. Siguro nakadungog na mo mga tao nga lutuson di ganahan sa kinabuhing Kristohanon tungod kay daghang balaod sundon. Ay di ko musud ang simbahana kay bawalan ko mainom, di na ko musud simbahana kay bawalan ko magsugal. So naron nga sa tao high-tech ng sugal no scatter na dali na kayo. Di na ko magkristohanon kay dagan kay mga do's and don'ts. Usually man ako nga sig madunggan yung nagdako ko. Most people think Christianity is about following rules. And we naturally, kita nga mga tao, naturally, di ta ganagbalaod. Kabantay mo, sa karsada na yung mga enforcer, natay mga pulis, natay mga law enforcing agencies. Kabaw mo nga no? Kaya wala na sila, di ta mo sunod og balaod. Ato tas karsada, og way LTO, ay yahay, raglusot ting mga tao. We naturally hate rules. Munang mga tao, di ganahan og balaod. The world hates Christianity because hulga magud ni sa sinful lifestyle ang Christianity. If you're living in a sinful lifestyle, kung ikaw mismo, you're living in a sinful lifestyle, chances are high that you hate God. Or chances are high that you are struggling to believe in God. But in reality, ang kaning Kristyanismo, it's not about rules. It's not about kanang prisuhon ta sa balaod kinahanglan sundon. It's about freedom. Literally, ang meaning ng freedom, free, not following rules. For this context, ang meaning sa free dira, to make free, set at liberty from the dominion, gitagag kagawasan, gikan sa pagkagapos sa sala. So a freedom, this is a freedom only Jesus can provide. So perhaps you want to know ano kinahanglan man ko tagakagawasan. Amo po na ang gikalibgan sa mga kasturya ni Jesucristo diri nga mga nanunuo. Nawagablin yung Biblia, tanaw ninyo sa sunod nga bersikulo sa 33.
Ningon sila, kaliwat man kami ni Abraham. So ningon na si Jesucristo, and you will know the truth, and the truth will set you free. Tagaan mong kagawasan. Wa sabot ang mga Hudiyo. Ningon sila, kaliwat man mi ni Abraham. Ug wa mi naulipon man sukad kaniadto. Busa unsa may imong pasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Naglibog sila, wa man mi gigapos ni bisan kinsa. Wa may nagpriso namo, wa may nagulipo namo, ngon tagaan man mi kagawasan. Anming tubag si Jesucristo sa 34, sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Sa English pa, those who have committed sin is a slave to sin. But gisumpayan niya, if the Son sets you free, kung gitagaan ka kagawasan sa anak, si Jesucristo, you will be free indeed. So unsa nga kagawasan ang gipasabot gyud diri ni Jesucristo? This is spiritual freedom gikan sa pagkagapos sa sala, a release from the lifestyle of habitual lawlessness. Now, ako mutuyog ko sa before tani na gapos or na dakpan sa gospel, we all have a sinful lifestyle. Gani akong permigid mahinumduman na nino katong isa sa kung sa previous church akong giservan na isa ka tatay dito nga tricycle driver. So, sa dihang gisig siya Bible studyhan, na interesado siya makaila pang Jesucristo, ni-attend siya simbahan. Pila ka weeks later nang tana siya nako siya. Pastor, nang abos wali ganina kagawasan kabaguhan. Ako na ko struggle na siya. Usually kada hapon akong halin, akong kita, gikan sa pagpamasayro, dapat ihatag ko na sa asawa. Pero mupadong man sa inom, pastor. Ano siya? Inom og sigarilyo. So, unsa may ganahan to buhat nimo buhat niya. Na mga times naman siya, kay kabaw siyang sayop, kabaw siyang di maayo, iyang pugnan, iyang kaugalingon. So ako, maayo kay nakaana nga conviction. Ang problema, pastor, niya na siya. Sa gunsaon ako pagpugong, mubalik gyud ko sa karaang kinabuhi nako. Saon man eh. Anak ko, padayon lag simba, padayon lag attend Bible study. Pila ka months later, balik siya istorya na ako. Pastor, good news, sana kung saman. Luod naman manigarilyo karon. Ako ay basig tiyaw-tiyaw lang. Di pa ko munto pagsugod. Ay kasi istorya-storyar na ni mo ha. Kay naigo ka sa wali ganina kung gingnan. Sa dili, pastor. Every time gani makakita ko beer, balag unsa ka nagsingot ang botilya. Di na ako madani, pastor. Sa tinuod yun din Ginoo, no? Makabag-o yun din niyang pulong. Makahatag yun din kagawasan. Now, that's just one of the testimony nga akong si Kadunggan. Nga murag ning tatak sa ko And isa sa akong murag past time before og familiar mo ni 700 Club Asia nga TV show na sila, YouTube channel. Sige na sila show og mga tao nga nausab pinagi sa pulong sa Ginoong Dios. So isa na ka freedom, mo na ang freedom nga gipasabot diri. Kabag-uhan gikan sa pagkagapos sa sala. Nangapay isa ka kung ano akong mahinumduman sa dihang nahibaw-an ni Pastor Verse nga padong ko diri nga church. Iya din ni share siya story kalit na ko siya. Pikay hinumdum ko sa una PD, I think familiar mo kadaghanan niya Pastor Verse. Hinumdum siya sa una PD pa siya diri, mo adto sila mga skina, asa nalimot na ko nga malugar asa tiyang pangsulti. Yang pirmi gyud ingon, siya daghan kay nagbugoy dira sa mambalingwik, mga banggiitan kay mga tao, dira mo gyud yung term nga gigamit. Siya napagay ko'y parents sa una nga lay minister o RC, ano siya. Pero madugay ko no, nga bag-o man. Ano ko, yun sa pagkabag-o, pastor. Sa dihang na sige sila ka-expose sa pulong sa Ginoong Dios, nga bag-o sila. So muna ang freedom. Nga gipasabot o ihatag ni Jesucristo sa mga magtotoo, nga ming abide o nakasabot sa pulong sa Dios. Now that does not happen all at once. Di na overnight nga trabaho. Di na ingon nga mo simba ka kasa, ugma bag-o na rin ka. That's a lifelong process sama sa ingon. The more we abide in Christ, the more magpabilin ta ni Jesucristo, the more we are free from sin. Christians are not sinless, but we sin less and less and less. The more we know the truth, the more we are set free. Tatanan have been as slaves to sin. The sin rule us, the sin controls us until sa time nga gitagaan tagkagawasan ni Jesucristo.
So lesson for this, Jesus is the truth. Di ba? John 14:6, I am the truth. Knowing the truth will free us from sin. While Christians are never perfect, we do experience the freedom of this sin. So, and the more we abide in the words of Jesus Christ, the more truth is revealed in us. The more we get, the more nga mabuhi ta sa kagawasan na gihatag o gidala ni Jesucristo diri kanato. But sa dihang mubalik ta, kitagana tayong kagawasan. Sa dihang mubalik ta pagapos ug balik. Let us visualize this. Christ died, gipakamatya o namatay si Jesucristo para sa tong sala. Ug magpabalik ta gapos niya na, just imagine this nga, the time we sin and sin and sin is like nailing Christ, gilansang natog balik si Jesucristo sa cross again and again and again. So ako ning tapuson in this simple, small conclusion. A Christian is a committed, word-centered, transformed, freed from sin, follower of Christ. Muna mong identity kada adlaw if you are a believer. Ikaw na kada adlaw if you are a believer. That's what means for a Christian, to be a Christian every day. And that is a challenge for all of us. Committed or compromise, asa ka. Word-centered or self-centered, ako na gud ni. Living free from sin or slave to sin.